Mga kwentong pambata. Si Snow White at ang 7 duwende. Noong unang panahon, sa isang malayong lugar, may isang hari at reyna na namumuno sa malayong kaharian. Sadyang mabait at napakaganda ng reyna, kaya mahal na mahal siya ng mga tao. Wala na sana siyang hihilingin pa, maliban na lamang sa magkaroon ng sariling anak na matagal na nilang inaasam. Isang araw ng taglamig, nakaupo ang mahal na reyna sa may bintana habang nananahi ng damit. Isang munting ibon na biglang dumapo sa bintana ang ikinagulat ng reyna. Natuon ang pansin ng reyna sa munting ibon, kaya natusok siya ng karayom. Pumatak ang kanyang dugo sa lupa kung saan nahuhulog ang mga nyebe. Nang silipin ng reyna ang patak ng kanyang dugo sa lupa, bigla itong nag-anyong muka ng isang sanggol. Nagulat siya at nanalangin. Panginoon ng nyebe, bigyan mo ako ng anak na babaeng kasing puti ng nyebe ang balat, kasing pula ng dugo ang labi, at buhok na kasing itim ng kahoy. At nagdalang tao nga ang reyna. Ngunit nagkaroon din siya ng malubhang sakit. Sinubukan siyang gamutin ng mga doktor, ngunit tila walang makapagpagaling sa kanya. Oh, huwag kang mag-alala, mahal ko. Gagaling ka rin. Manalig lang tayo sa Diyos at huwag tayong bibitaw. Isisilang na natin ang anak nating matagal na nating hinihintay. Oo, mahal ko. Umaasa din ako sa aking paggaling. Biniyayaan tayo ng Panginoon. Wala tayong dapat ikabahala. At dumating ang tagsibol. Namukadkad ang mga bulaklak na tila sinasalubong ang paparating na sanggol. Ngunit sa paglipas ng mga araw, lalong lumubha ang sakit ng reyna. Isang maaliwalas na umaga, sumikat ang araw na tila tinutunaw ang lahat ng nyebe sa lupa. Isinilang ng mahal na reyna ang anak na babaeng kasing puti ng nyebe ang balat. Kasing pula ng dugo ang labi at buhok ay kasing itim ng kahoy. Aking reyna, ibinigay mo sa akin ang pinakamahalagang regalo sa lahat. Sabihin mo sa akin ang iyong kahilingan at tutuparin ko ito para sa'yo. Salamat, mahal ko. Ngunit pakiramdam ko wala na akong oras para alagaan ang ating mahal na anak. Oh, mahal ko. Dahil sa iyong balat na maputi at makinis, tatawagin kitang Snow White. Ipangako mo, kamahalan, naaalagaan mong mabuti ang ating anak. At gusto kong mag-asawa ka ulit kapag wala na ako. At huwag kang malulungkot sa aking pagpanaw. Aalagaan ko siya kahit anong mangyari. Pangako yan, mahal ko. Huwag kang umiyak, mahal na hari. Paalam, mahal ko. Paalam. Oh, mahal ko, huwag mo akong iwan. Maawa ka. Ilang taong nagluksa ang mahal na hari sa pagkamatay ng kanyang asawa. Inalagaan niya si Snow White tulad ng ipinangako niya, ngunit madalas siyang nagtatrabaho sa kaharian. Napagtanto ng hari na kailangan ni Snow White ng kalinga at pag-aalaga ng isang ina, kaya nagpasya siyang mag-asawa muli. Napakaganda ng bagong reyna. Pero bukod dito, sukdulan din ang kasamaan at kalupitan niya. Nag-aral siya ng itim na mahika at ginagamit ito upang maimpluwensyahan ng hari. Meron din siyang mahiwagang salamin na nagsasabi sa kanya ng katotohanan tungkol sa lahat ng gusto niyang malaman. Salamin, salamin. Sabihin mo sa akin, sino ang pinakamaganda sa lahat? Ikaw, mahal na reyna. Ikaw ang pinakamaganda sa lahat. Mabuti kung ganon. Maraming salamat. Isa kang henyo. Sa paglipas ng panahon, lalo pang nagningning ang kagandahan ni Snow White sa kanyang pagdadalaga. Siya ang naging pinakamagandang babae sa buong kaharian. Unti-unting nainggit sa kanyang madrasta sa kanyang kagandahan. Salamin, salamin. Sabihin mo sa akin, sino ang pinakamaganda sa lahat? Kamahal, tunay na ikaw ay may taglay na kagandahan. Ngunit higit pa sa'yo ang kagandahan ni Snow White. Hindi totoo yan! Bawiin mo ang sinabi mo! Paumanhin, katotohanan lamang ang aking sinasabi. Nabalot ng matinding galit ang reyna at tinawag niya ang kanyang kawal. Dalhin mo si Snow White sa gubat at patayin mo siya doon! Dalhin mo ang puso niya sa akin bilang patunay. Opo, mahal na reyna.
Pinapunta niya si Snow White sa kagubatan para mamitas ng mga may hiwagang bulaklak na lalong magpapaganda sa kanya. Dinala ng kawal si Snow White sa kagubatan, ngunit hindi niya kayang patayin ang dalaga. Oh, mahal na prinsesa, inutusan ako ng iyong madrasta para patayin ka, ngunit hindi ko kayang pumatay ng mabuting taong katulad mo. Tumakas ka na, magpakalayo-layo ka, huwag ka nang babalik sa palasyo kahit na anong mangyari. Napakabait mo, Ginoo! Ngunit parurusahan ka ng Reyna kapag sinuway mo ang utos niya. Ako na ang bahala sa kanya. Ang importante ay makatakas ka. Sige na! Mabilis na tumakbo si Snow White papalayo sa palasyo. Pinatay ng kawal ang isang baboy ramo at binigay ang puso nito sa Reyna. Ngayon, ako na ang pinakamaganda sa lahat. Mag-isang naglakbay si Snow White sa kagubatan at hindi niya alam ang kanyang gagawin o kung saan siya pupunta. Tila nagsasalita ang mga puno sa paligid na kinatakot ni Snow White, kaya muli siyang tumakbo. Nadaanan niya ang maraming mga bato at halaman. At bago pa sumapit ang dilim, pinalibutan siya ng mga ibon at hinila ng mga ito ang kanyang damit. Naisip niya na may gustong ipakita ang mga ibon sa kanya, kaya sinundan niya ang mga ito. May nakita siyang maliit na bahay. Kumatok siya kasama ng mga kaibigang ibon. Malinis ang bahay, ngunit tila maliit ang mga gamit sa loob nito. May isang maliit na mesa at sa ibabaw nito, may 7 maliliit na platong may lamang pagkain. Sa loob ng kwarto, may 7 maliliit na kamang nakahanay at nakabalot ng kubrekama. Sa sobrang gutom, kumuha si Snow White ng tinapay at konting gulay mula sa bawat plato at uminom ng kaunting gatas mula sa bawat tasa. Napagod siya sa kakalibot sa kagubatan, kaya nahiga siya sa isang maliit na kama at agad na nakatulog dito. Pagsapit ng gabi, dumating na ang 7 duwende na nagmamay-ari ng bahay. Galing sila sa pagmimina sa bundok. Sinubukang gisingin ng mga ibon si Snow White, ngunit malalim ang kanyang tulog. Pagdating ng mga duwende, nakita nilang nabawasan ang kanilang pagkain. Teka, sinong umupo sa aking upuan? Sino kumuha ng pagkain sa aking plato? At sino naman ang kumain ng tinapay ko? Sino naman kumain ng aking gulay? At sino naman kumain ng tinidor ko? At sino naman ang uminom sa aking tasa? Ang ika-7 duwende nakatingin sa kanyang kama at nakita niyang magandang dalagang natutulog dito. May natutulog sa aking kama! Agad-agad na nagpunta ang mga duwende sa kwarto. Diyos ko, ano to? Napakagandang babae naman ito! Shhh! Hayaan na natin siyang matulog, huwag kayong maingay. Nakatulog din ang mga duwende sa tabi ng kama ni Snow White. Kinabukasan, nagising si Snow